Ang face-to-face harapan ay pambansang dulugan ng mga may alitan. Hangad namin na bigyang solusyon ang mga di pagkakaunawaan para sa mas mapayapang komunidad. Face-to-face, sinong sisimangon? Face-to-face, sinong ngingiti? Face-to-face, inyong bangayan? Face-to-face, huwag mong talikuran. Harapin mo face-to-face. Yes! Ano ba? Kamusta na kayo? Alam nyo ba na ito ang programang bukas? Ang pinto sa mga nagre-reklamo. Ipaglaban mo yan! Bubusisiin kung bubusisiin. Yan ang peg nila. Kasama ang mga matalak with a purpose. Ang team Pula! Pula, pula, pula! Pula, pula, pula! Sa mga problemang sanga-sanga, mapapa... What happened, Bella? Wow. Relate much ka? I know, charot. Ito naman ang koponan na nasa tama ang paninindigan, ang Team Puti! Puti, puti, puti. Kaya naman, ilatag na ang mga baraha para magkaalaman na. Ito ang... Face-to-face harapan! Singtibay ng pundasyon ang kanilang mga pangaral, kaya dapat natin silang pakinggan. Please welcome our harapang tagapayo. Para sa kanya, patas lahat ang labanan. Kaya dapat mong ipagtanggol ang iyong mga karapatan. Yan ang paalala ng ating legal expert, ang nag-iisang Attorney Lorna Capuna. Ang kanyang salita kasing tatag ng pader. Hindi ito basta kayang tibagin. Kaya makinig palagi sa mga turo niya sa atin, our spiritual advisor, Dr. Love, Brother June Banag. At hatid naman niya ang positive thinking lagi sa buhay, our mental health advocate, Dr. Camille Garcia. At siya naman ang kakatok sa inyong mga bahay. Dahil sa baon niyang kaalaman, walang uuwing matamlay. Ang inspirasyon natin para sa mapayapang buhay, siya ang nag-iisang atin ng masa, Corina Sanchez Rojas! Ate Coring! Ate Kuling! Ate Kuling! Ate Kuling! Ate Kuling! Ate Coring, dahil ang ganda po ng iyong outfit, meron po akong something para sa iyo. Wow! Ano naman kaya yun? Ano yan? Wow! What happened, Bella? What happened, Bella? Wow! And for Ate Tuesday. Pero hindi lang yan. Bakit? Bakit? Ano nakain naman itong batang ito? Ang boy-boy naman. For Doc Camille, Meron din. Attorney Lorna, and for Brother June, pakipasok na po ang washing machine! Sorry. Okay! Thank you, Ryle. Okay, nakakaganda naman ang mood. Sana mamaya pag hindi natin mahupa yung mga galit, ibigay natin yan. Okay. Matindi ang hinanakit ng ating nagrereklamo sa may-ari ng bahay na inupahan niya. Bakit? Hindi lang daw kasi bahay ang nawala sa kanya nung siya'y pinaalis. Pati trabaho niya at pati yung ka-live-in niya ay nawala rin. Kakaiba. Parang buy one, take three. Oo. Kaya gusto niyang malantad ngayon kung ano nga ba talaga ang totoo. Pinalayas ba siya dahil sa upa o dahil binahay ang may bahay? Labis na pasakit ang nangyari kay Jabs dahil kay Jess. Bukod sa nawalan siya ng hanap buhay at na-evict sa inuupahan, ang kanyang asawa ay inahas din daw. Jess, maloko talaga yan. Yung mga babaeng nangungupahan dito, dinidiskartehan niya. Kaya lagi siyang napapaaway dito sa lugar namin.
Yan si Jap, maloko yan. Hindi yan nagbabayad ng renta ng bahay. Tapos lahat ng nililipat ng bahay niya sinisiraan ng mga gamit dahil paglasing siya. Nagwawala yan, nag-aamok. Kaya iniwan ng asawa yan nag-aamok lagi paglasing. Dapat nga bang sisihin si Jess sa dinaranas na hirap ni Japs o mag-move on na lang sa mga nakaraan nang matuldukan na ang alitan? Nako, pinalayas na nga ng landlord na sulutan pa ng kinakasama. Ano ba yan? Yan raw ang kanyang naging masakit na kapalaran. Japs, humarap ka na. Nako, pakibasa lang po, direct. Pakibasa lang ang nakasulat sa kanyang t-shirt. Napansin ko nga. Ayan, paki-close up mo lang. Ayan. Hindi ko po sinasadya. Heartbroken, at isa pang heartbroken. Tatlo po Sige na talaga. nga. Oo. O bakit nagsisimula pa lang tayo na iiyak ka na? Kaya po. Oo, bakit? Kasi na po Totoo kasi- ba yan? Totoo ba yung heartbroken na yan? Opo. Bakit? Sige nga, ikwento mo. Anong problema? Gawa po na pinalayas po ako sa tinitirang kong bahay. Pati yung asawa ko. Niligawan niya pala, kaya pala ako pinalis. Ah, niligawan niya pala. Tapos, nirakan po ako sa trabaho. Oh. Ano bang trabaho mo? Driver po. Driver, family driver? Opo. Tapos, ano nangyari? Lagi daw ako lasing pag nire-drive daw ako. Oh, totoo ba yun? Hindi naman po. Minsan lang. Minsan lang. Sandali lang. Japs, huwag Hindi. mo ko lokohin. O ano? Minsan lang po. Pag ano. Paano minsan lang? Di ka pwede magmaneho ng lasing. Hindi po ako nagmamaneho ng lasing. Oh. Pag wala po akong trabaho, doon lang po ako. Dun lang. Ninakawan ka na ng asawa. Opo. Sinisiraan ka pa sa amo mo. Bakit? Anong galit niya sa'yo? Hindi ko nga po alam kung anong dahilan eh. Baka naman kasi inaway mo, kaya ganon. Hindi po. Siguro talaga po, yung asawa ko, nililigawan niya, kaya ganun yung niya. Kinumpronta mo na ba? Umamin na ba silang dalawa? Wala naman po inaamin. Pero nararamdaman ko po, Walang inaamin. Opo. So ngayon, kasama mo pa yung babae? hindi na po. Hindi na, naghiwalay na kayo. O, so ngayon na naghiwalay na kayo, sumasama na ba siya ng lantaran? Hindi po. Hindi, Hindi pa rin? Hindi po. Hindi ayaw magpahuli. Baka Opo. naman, imahinasyon mo lang yan. Hindi ko po, pero nararamdaman ko po. Tsaka marami po ng mga kapitbahay nagsasabi. Sino naman ang testigo mo dyan? Yung kapitbahay po namin, Ganon? opo, nagsasabi po. Wait, kasi rereklamo ka, di-deny naman nila. So saan tayo pupunta? Yung ano pong ano, gusto ko lang po malaman yung kung totoo po yung hindi, yung ginagawa niya sa asawa ko eh. Ano niya, nangyari sa kanya eh. Tapos pinaalis ka pa. Saan ka Opo. ngayon nakatira? Doon po, sa kakilala ko po. Okay. Malapit lang yun sa- Nakakabayad ka naman ng renta. Nahuhulugan ko naman po. Baka kasi kaya ka tinanggal, hindi ka nakakabayad. Hindi gawa po kasi minsan ano eh. Kulang. Opo. O, ganun talaga. Paano? Pag yan ang sinabi niya, hindi ba? O, eto na. Siya yung nagre-reklamo, eto naman yung inirereklamo. Among landlord na nanulot daw ng ka-live-in partner, tapos pinalayas yung lalaki. Eto na, Jess, humarap ka na. Ay! Mahirap na yung ganyan. Napaka ano mo, pati asawa ko, nadali mo. Oo. So, ikaw bang may-ari ng bahay? Yes po. Ikaw may-ari ng bahay. Opo. Tapos, ang paupa ay kwarto. Opo. Tama ba? Yes po. Okay. Natitipuhan mo ba yung asawa niya? Hindi po. Oo. Hindi totoo yan, maraming nagsasabi sa kapitbahay. Magkasama daw kayo, naginom, minsan sa bahay pa. Malabo yun, pre. Malabo yun. Ikaw Isa sa kasi bahay lagi kapag kang ano, lasing. Kaya yung lasing. asawa mo, Hindi, lagi na nagsasabi talaga mga kapitbahay, magkasama kayo sa bahay, minsan nagkukulong kayo sa bahay. pag may wala ako, lalabas may sa biyahe sa ako. kapitbahay, pre. Wala Masyado kang ang ano ibigay eh. sa na nakita mo ba kami na Ay, sus! Oo. Pangigil ka, nakapangigil ka. Okay, teka muna. So, eto ngayon ang ating nagbabagang tanong. May katotohanan bang ibinibintang ni Jap sa'yo na ikaw ang dahilan ng paghihiwalay nila ng kanyang ka-live-in partner, sabay tinanggal mo pa siya sa kanyang tinitirhan? Ayun ang kailangang sagutin. Sa pagbabalik ng Face to Face, Pin mo face to face.
At ang ating nakasabit na nagbabagang tanong para dito kay Jess ay, totoo ba na kaya mo pinalaya si Jap sa pangungupahan sa'yo ay tipo mo, natitipuhan mo o may karelasyon ka na sa kanyang asawa o kinakasama? Hindi po, walang katotohanan po yung... Totoo yun, sinasabi doon niya. namin sasabing kapitbahay eh. Lagi yung sabi, pati si Alinita, sinasabi na magkasama daw kayo sa loob ng bahay. Naku, Pero totoo ba na parati kayo magkasama? minsan lang po, nagbibigay lang po siya ng... So, teka muna. So, friends kayo talaga Friends nung lang kanya. po, Anong opo. pangalan niyang asawa mo? Loren. Ha? Loren? Opo. Oh, so, magkaibigan kayo ni Loren. Ha? Medyo po. Oo. Okay. Wala kami yun. Tatangkay. Di ma'am, kasi Inaari ka pa eh. Oh, pasalitain natin si Jess. marami po kasi siyang reklamo sa asawa niya. Kasi po, ginagawa kong bumbay sa paupahan yan, ma'am eh. Di naman, at least nagbabayad naman ako sa'yo ah. Babayaran ako, 3.5 po kasi yung upa niya sa akin. So, binabayaran lang ako monthly, 1K. Ganyan. At least nagbabayad naman sa'yo, hindi naman Okay. So, yung asawa niya, laging may komento sa kanya. Nagpupunta sa akin, naglalabas na sa kanyang loob. Kasi di niya na naabutan laging normal to eh. Laging lasing. Tapos siga-siga pa dun sa lugar namin. Ano ibig mo sabihin siga-siga? Ma'am, parang paglasing, nagmamahoy na Hindi totoo yan, ma'am. Ganun na nga po yung bayad sa akin sa upahan. Ginagawa na nga akong hulugan. Ganun pa yung asal niya. Eh, parang ano naman. Parang siga-siga, Opo. sabi mo. Okay. Pero hindi ka naman inaaway. Hindi, yun na nga po eh. Marami nagre-reklamo sa akin na mga nangungupahan din na ayaw sa kanya. So, ano ba yung nauna? Na pinaghinalaan mo muna na may relasyon sila ng kinakasama mo o yung tinanggal ka sa bahay mo? Ano ba ang nauna dyan sa dalawa? Hindi po. Oh. Ito po kasi yan. So, naghihinala po siya na naghihinala sa akin. Di ko lang po alam kung yun lang yung dahilan niya para hindi siya makabayad Hindi, ng upa. talagang Parang totoo ginagamit talaga lang niya yun. po Hindi ko naghinala, maraming sasabi kapitbahay. Okay. So, para patunayan na wala kaming nung asawa niya, lumayas Ayos, kayo ah. dito. Parang gano'n. Magawa Umalis na lang ka kayo ng para kwento. walang gulo. Tama naman yun, Opo. ano? Tama naman yun. Magawa Diyos ka na ng lang, kwento. oh. Kung Talagang marami kang totoo yun. hinala, edi umalis na lang kayo. Opo. Attorney Kapunan, pwede ba yon yung palalayasin mo yung tenant mo dahil siga? Well, una, hindi nakakabayad sa oras, hindi ba? Unang-una, walang kontrata eh. Pag walang kontrata, ang tawag ang sa batas month to month 'yan. Pag walang kontrata, ibig sabihin walang kontrata, may fixed term 'yan, 1 year, 2 years. Pag walang kontrata, month to month, pwede kang paalisin. At one of the reasons na pwede kang paalisin is non-payment of rental. Pwede 'yon. Yun ang justified, hindi yung nagsiselos ka, hindi yung ground. Ang totoong ground, yung hindi nagbabayad ng renta. Ground 'yon sa batas. Ayun. Ngayon, may utang pa ba siya sa'yo ngayon? Meron pa po. Magkano? Nasa 2 months na lang po yun eh. Naulugan niya po ng 1.5. Nasa 5K na lang So, po. mga 5K. Okay. So, yung asawa mo sana napunta? Hindi ko na po alam, binaya na po. Hindi ko na papalit sa akin. Teka muna, Jess, wala ka bang asawa? Meron po, nasa Bacolod. Nasa Bacolod. Opo. Ayun. Pero nagkakaano na po kami. Matagal na po kaming walang di nagkikita. Kasal ba kayo? Opo, kasal. Kasal? Opo. Aba, kasal. Oh. So, ngayon, hindi ka pwede mag-girlfriend kung kasal ka. Hindi po, hindi nga po. Oo. So, nasa na ngayon si Loren? Hindi ko po Kunyari Hindi ka ko pa po eh. alam kung nasaan siya. Wala na po akong balita. Kunwari. Kasi pinalis ko nga po sila eh. Ayun. O, ano naman ang katibayan mo na nagkikita pa rin sila? Hindi, marami po mga kapitbahay po nagkikita po sila eh. Alam mo, lahat ngayon may cellphone, sabihin mo, kunan ng litrato. Ganyan nga po, kulang na lang po sa amin. Eh, kulang, yun talaga ang pwede mo lang maging basehan para pagdudahan mo yan. Kasi kung wala ka ebidensya, paano? Di ba? O bakit naman, pati yung amo daw niya, sinisiraan mo siya? Hindi po, concern lang po ako sa kanya kasi pangit pong magmaneho ng lasing eh. Hindi, talaga talagang... Magmamaneho ka ng lasing. Ano, Dalawa kayong mapeperwisyo eh. Hindi ko alam kung ano Ikaw, masasabi tsaka yung sa'yo. amo mo.
Di ba? Alam mo, klaruhin natin yan. Tingnan nga natin sa mga kakampi ninyo kung isa sa kanila ay may katibayan. Kasi sa pagitan ninyong dalawa, pareho kayong walang katibayan eh. O ikaw, lalo na, wala kang katibayan, di ba? Isang usapin ng paupahan na nauwi sa siraan ng relasyon at siraan sa trabaho. Eto, himayin pa nga po natin ang mga detalye ng kanilang kwento. Ihaharap na ang kanilang mga kakampi sa pagbabalik ng Face to Face Harapan. Sinong sisimamo? Harapin mo face to face. Okay. Siya ang magpapatotoo na si Jess mahilig raw makipag-date sa mga may karelasyon. Ha? Totoo ba yon, Stacy? Humarap ka na, kakampi ni Japs. Walang di ka nga ayop ka, kunwari ka pa. Ano, Jess? Ilang beses mo ako inaya para mabawasan yung upa ko? Nag-usap na tayo, sabi mo hindi mo na ulitin eh. Teka lang, Stacy, may tanong ako. Anong ebidensya mo bakit ganyan ka magparatang kay Jess? Ano bang nangyari sa inyong dalawa ni Jess? Nawalan po kasi kami ng trabaho ng asawa ko noon. Delayed po yung upa. Okay. Nag-offer po siya. Akala ko Linawin mo ano yung offer? In-offer po ng ano po, offer po ng payment. Kumbaga bawas po sa upa. Ano ang kapalit? Sasamahan ko lang daw po siya lumabas. Pero hindi ko pinatulan yun. Hindi ko pinatulan pero ilang beses mo ko inaya. Ilang beses. Tapos gagawin mo din sa pinsan ko. Ugali mo na talaga yan. Sana bumawi ka na lang sa ugali eh. Hindi ko alam kung anong gusto mong patunayan sa buhay mo. Meron palang indecent proposal? Hindi ko po kasi alam yung ugali niya. Ano lang din po yung tinagal ko dyan, 6 months lang din po kami. Nag-iwalay din po kami ng asawa ko. Nagkalabuan kami dahil sa kanya. Ah, ganun? Bakit naman? So, naninira ng relasyon sa madaling salita, ganon? Opo, hindi ko po alam. Pero alam, 3 po kasi naging asawa niyan. Yung nasa Bacolod, yun yung pinakasalan niya. Pero yung mga nandito, hindi ko alam kung nasaan. Pero alam ko may mga anak din yan sa iba. Ugali mo na talaga yan. Kuya Jess, bakit hindi na lang sa single? O kaya, nga. ba't kailangan sa may asawa? This. Ano, para pakita mo? Sila naman kung saan lumalapit sa kanya. Kung saan lumalapit? Ano ka masarap? Ang pogi naman. Masarap ka ba? Di naman sa pag-ano na may tsura ako. May tsura? Pag may problema sila, parang... Kuya Sa'yo Jess, pumupunta. Nakakaramdam ka ba ng thrill doon? Ng challenge? May problema ako, ganito, ganyan. Siyempre, nandito ako para So, bali na fa-flatter ka na sa'yo lumalapit. O, ito naman. Handa naman niyang panindigan ang kanyang kakampi. Para sa kanya, balasubas naman daw talaga si Japs. Kaya dapat lang mapalayas. Wilson, humarap ka na. Ay, Diyos ko po. Huwag muna. Sandali lang. Okay, Wilson. O, ito na. May tanong sa'yo si Ryle. Ayop na. Paano mo nasabi na balasubas nga to si Kuya Japs? Ano ba ang ginagawa niya sa bahay? Kasi una pong umupa sa akin yan. Parating lasing din po yan eh. Kaya parang binigyan ko na lang palugay, tumalis siya. Hindi ko alam na dito po pala umupa sa kumpare ko. At nagiinuman din naman kayo dun. Hindi ako nagreklamo eh. Pag nasa likodan, nanginginig nyo nga eh. Baka mag-inom. Ganun lang yun. Paglasing po yan, parang wala po sa sarili. Baka ikaw. So, wala nang utang sa'yo? Meron po. Ganun din po. Parang Bombay nga po. Ginagawa rin akong Bombay. Magkano pa yung utang sa'yo? Nasa 3,000 po. Wow! Talaga ba? O may utang siya sa inyo pareho. Paano sa tingin nyo na makakabayad to si Kuya Japs kung natanggal siya dahil sa chismis? Hindi, wala naman. Ang sa akin, sir, wala naman akong intention na matanggal siya sa trabaho eh. Ba't nagsasabi ka sa sama ko? Kasi sinabihan na siya ng amo niya, ganun pa rin, tuloy-tuloy pa rin. Di ba? Hindi na talaga. Walang ganon. Walang ganon. Parang medyo sumasakit ang ulo ko dito, Dr. La. Paano ba mareresolve yung ganito? Mabigat sa akin dito yung accusation nitong si Stacy
na merong indecent proposal itong si Jess na dapat i-defensa niya. Yun ang medyo kakaiba dito, ano? Oo parang meron pang malalim pang hinuhugot dito, Ate Coring, na inaabangan ko. Oo, kasi parang ano yan, sexual harassment yun. Right. Tama ba, Attorney Kapunan? Itong example natin kasi may issue of power. Ang sexual harassment kasi hindi issue of sex, issue of power. So ang power dyan, landlord tsaka tenant. So ginagamit itong pag-indecent proposal para lumiit ang renta nito. So in exchange for sexual favor, klarong-klaro, in point yung sexual harassment na yan. Ang penalty dyan, at least 6 months yan. Tsaka penalty, 6 months to 6 years, no? Kaya? Sexual harassment. Kayang-kaya, 6 na buwan. Kayo talaga, mga konsentidor kayo. At ano ba, talagang wala kayong relasyon ng kanyang kasama? Maraming ka na. Gusto niya lang. Maraming ka na naman eh. Kuya, parang tapos na. Maraming ka lang eh. Parang wala na pagtalunan natin. Meron po. Maraming ka lang. Meron. Puti. Dito na ako. Ayun na. Ito na, sa aming pagbabalik. Makakadepensa kaya ang Team Pula sa paratang na ito kung sino ang tama at sino ang mali? Sa aming pagbabalik, ito po ang Face to Face Harapan. Face to face. Okay, matanong ko nga si Tuesday and Ryle. Okay, tatanungin ko kayo ha. Sino ang totoong may kasalanan? Yung nasulutan, kasi may pagkukulang yan, sigurado. O ang sumulot? Para sa akin, Ate Coring, nasa relasyon kailangan mo i-honor yun Kailangan mo i-honor yun na kahit may kumatok, hindi ka bubukas. Kasi may pinoprotektahan ka sa loob. Diba? Pero, naiintindihan ko talaga yung galit nito ni Kuya Japs. Sobrang naiintindihan ko. Kung ako, dadagdag pa ako mga 2 heartbroken sa t-shirt. Dadagdag pa ako. Pero curious lang ako dahil siguro nakakayang itanong. Kuya Jess, nagkatikiman ba? Ay! Oo. Sana all masarap. Alam mo, parang imposibleng hindi. Parang imposibleng hindi, ano? Oo. Pero kung nagkapirmahan sa barangay, di adultery yun. He's married. Oo. Ikaw, kung tatanungin ka Tuesday, sino ang mas may kasalanan? Yung nasulutan o yung sumulot? Ate Coring, una walang lusutan or sulutan kung walang nagbigay ng pagkakataon para mangyari yung panunulot. Oo. Hindi, dalawa sila na gumawa nun, hindi lang naman si Jess Correct. So yung babae din, kailangan ding matanong kung ganun ba kasolido yung pagsasama nila ni Japs na nagtrabaho ka lang, nagmaneho ka lang, pag uwi mo, iba na yung kinaluluguran ng loob. Medyo questionable din ang moralidad or loyalty nung isa. Okay, pulso naman natin ngayon. Mga sausawero-sausawera, sa pula, sa puti, ano ang masasabi natin? So, based po sa narinig namin na story, sa side po ni Kuya Jap, yung pagdadrive niya po ng laseng, yung hindi niya po pagbabayad ng renta on time, it's not enough reason po para gawing pambayad yung kinakasama niya. So, sinabi niyo rin po kanina na yung babae po is nakakasama niyo minsan. So, gaano po kadalas ang minsan? Wow, pelikula yun! Pelikula yun! Ano masasabi mo? Sa point of view ko naman po, since napalaya si Kuya Japs, I think valid yung reason ni Kuya Jess na dahil nga hindi nagbabayad ng renta on time, kulang yung binabayad, 1K lang, yung usapan nila, 3.5, diba? Tapos sasabi rin naman ni attorney na grounds yon para paalisin siya, para ma-evict siya. At ngayon, hindi lang naman si Kuya Jess yung may kasalanan dito kasi kasalanan din nung asawa ni Kuya Japs, nung kinakasama ni Kuya Japs. Ngayon, nasa moralidad na lang din nilang dalawa yung nangyari, yung nagawa nila. Thank you so much, Tuesday.
O may sagot daw si Jess. Ano yun, Jess? Hindi, ang ano kasi talaga niyan, iiwas ko na talaga kay Jap. Kasi ibang klase rin talaga yung asawa niya. Bakit? Bakit? Ano ko na, medyo ano talaga. Alembong. Oo, kaso lang lagi siyang lasing. Wala akong pagkakataon na i-direkta sa kanya na ano, na ganito, ganyan. Kasi ako, Jap, pasensya ka na, lalaki din ako. Laging nagpupunta, kunyari, hihiram lang ng ganito, ganyan. Ng plato, mga mahinang klaseng babae yun. Totoo, sa totoo lang. Mahinang klaseng babae din yun. Doc Camille, parang malinaw sa akin na ito ay hindi question ng renta, no? Ito ay question ng mga nasaktang damdamin dahil nga sa merong mga relasyon na nasira. Okay, so kung iniwanan ka na nung girl, paano ba makaka-move on si Japs? Pag titignan natin kasi ang isang tao, pag sinabi mong makaka-move on, depende kung sasabihin natin na nandun pa rin yung emosyon ng pagmamahal. Dahil kasi kung meron pang natitirang ganon, ang tendency, hindi siya maka-let go. Pero siguro, Jobs, ang titignan mo dito, yung aspeto na sana kung kasal kayo, yun ang magpapatibay na talagang merong pag-asa na aayusin yung relasyon eh. Pangalawa, siguro kung ang nangyari, umabot tayo sa punto na nung kayo pa lang, you respect your boundaries, meron kayong limitasyon dun sa mga inclusivity na hindi ka na pwedeng makipag-inom sa ibang lalaki or kaya sumama sa ganito. Siguro pagdating sa gano'n na open talaga yung pag-uusap niyo sa ganyan at nagiging honest tayo, pwede nating sabihin na magiging maayos. Pero kung hindi pa, to move on, syempre it takes time. Healing takes time. At panahon din na magsasabi kung kailan babalik din yung sabihin na natin, yung magkakaroon ng worth. Kasi nawala yung worth mo sa sarili mo eh. So sana magawa mo ng paraan na maging maayos ka para sa ganon. Mas maging sabihin natin, kapakipakinabang yung mga mangyayari sa susunod mong relasyon. Ayan, nakikinig ka ba, Japs? O Attorney Lorna Capuna naman sa mga nangungupahan ng bahay, ano ang dapat nilang alamin na mga karapatan nila bilang proteksyon sa kanilang mga landlord? Again, kasulatan. I'm sure wala kayo, no? Wala kayong kontrata? Wala. Walang kontrata? Sa situation na to, pag rent ang pinag-uusapan, talagang kailangan may kontrata. Although sa batas, hindi, generally, yung handshake, kontrata yan. Yung word of honor mo, kontrata yan. Ang exception dyan mga contracts involving property. Contract to sell. Hindi pwedeng laway lang yan, Dapat may kontrata. Contract to lease, kailangan may kontrata yan. Kasi it involves properties. So, sa future, kung talaga nagpapaupa ka, siguro magandang practice dahil sa nalaman natin sa programang ito, magkaroon ka na ng kontrata. Hindi kailangan ng abogado. Pwedeng handwriting mo. Ako magbabayad, tapos kuha ka ng isang witness, Correct. Okay, thank you very much, Attorney Lorna. Dr. Love, ano ba ang mindset ng mga babaero? Aminado ka, babaero ka dati. Pag may Sinabi mo na yan. Pag may pagkakataon, Ate Kuring, at alam namin na papayag yung babae, kinukuha namin ang pagkakataon. Believe me, dinaanan ko no? Pero, Jess, meron lang akong gustong tanungin kung tama yung nadinig ko na hinahangaan kita doon sa sinabi mo na inililigtas mo lang si Japs na kaibigan mo doon sa isang babae na karelasyon niya na karengking. Yung ba sabi mo? Yeah. Sige. Kung yun ang sasabihin mo sa akin, hindi kita papaniwalaan. Kasi kala ko ba bilib ka? Ililigtas mo siya, pinatulad mo yung kanyang girlfriend, no? Meron kang interes sa katawan ng babaeng yon. Now, para sa lahat, hindi sagot dito ang kasal. Kahit na meron kayong Tuesday, meron kayong kasunduan ng marriage contract na magiging tapat kayo, sumusumpa pa kayo sa harap ng Diyos na magiging tapat sa isa't isa. Hindi po garantiya yun.
po pwedeng masira ang relasyon ng mag-asawa kung walang commitment. So, kasal o hindi kasal, kailangan binibigyang halaga ang loyalty o ang commitment. So, anong mahalaga dito? Miski anong relasyon, Ate Kuring, kahit na anong relasyon, kasal o hindi kasal, pag wala ang Diyos sa gitna ng relasyon, masisira yan. So kailangan ilagay natin ang Diyos sa gitna ng pagsasama natin. May respeto sa tao at may respeto sa Diyos at sa sarili. Ayan! Kaso po ng nagmahal ng sobra, nasaktan ng sobra, moving on na kaya ang ending? Alamin sa pagbabalik ng Face to Face Harapan. Harapin mo face to face. So, Japs, ano na ang nararamdaman mo ngayon na alam mo na ang totoo? Parang nabunutan ka rin ng tinik, ano? Kahit konti po. Kahit konti, hindi ba? At least alam mo na yung totoo. Ilang taon ka na ba? 42. 42. Pwede pa yan. Makakahanap ka pa ng tama. At kung talagang tama, pakasalan mo na. Di ba? Oo. So, tama naman yung ginawa mo na hindi ka nakipag-date. Opo. Oo, di ba? May pinag-aaralan po ako tao, di po ako makasal. Oo, tama rin naman yon. Maganda rin na lumabas din yung issue na yan para matuto rin si Jess. Hindi niya alam eh. Hindi niya alam na hindi pwede yung ganon. Ano, Jess, may natutunan ka rin, ano? Pero magpatawaran na tayo. Diyan nagsisimula ang lahat ng biyaya. Pag ikaw ay natutong magpatawad. Kasi yan ang mahirap gawin eh. So pag ikaw nagpatawad, aagos ang biyaya sa'yo. Pag tumigil kang uminom. Kung panay inom mo, boss, ayan, lahat sila sinasabi. Baka inayawan ka rin ng babae dahil sa inom. Pwede naman konti, weekend. Pero pag ikaw ay nagmamaneho, ha? Hindi po. Oo, wag talaga. Naku, ewan. O sige, babayaran na namin yung utang sa'yo na 5,000 at 3,000 sa'yo. Okay ba yun? So, nangiti ka na. Pero pangako mo, hindi ka na makikipag-date, ha? So, nag-rumerenta sa'yo. Hindi na po. Oo. Tsaka, kahit lumalapit sa'yo, tigilan mo na yan. Lalo't alam mo, meron ng ibang karelasyon. Magkaayusan na kayo. Gusto ko wala ng gulo. Sige na, kahit magkamayan lang kayo ngayon, Japs. Jess. Sige na. Japs, sige na. O, binayaran ko na yung utang mo, ha? Salamat o, po. ayan. Okay. Yung babae yan, wag mo nang lalapitan yun. Hindi ko na po nakikita yun. Hindi mo na nakikita. O, kita mo. Okay? Okay. Maaaring maisip natin na ito ay problema ng pera o renta. Oo naman, issue din yun. Pero, mas malalim po ang sitwasyon dito. May issue ng adultery. Pwede ka mahabla. May issue ng sulutan. Walang masusulot kung walang magpapasulot. May issue ng sexual harassment. Hindi pwede i-date ang nagre-renta sa'yo. May issue ng alcohol addiction. Wala yang pupuntahan na maayos. Maniwala ka sa akin. Marami tayong natutunan ngayon, pero ito ang hindi talaga matuturuan. Ang puso ay hindi matuturuan. Lalo't walang kasal, hindi natin mapipilit ang isang tao na gustuhin tayo. Kahit wala nang gusto sa atin. Kaya nga, kahit nga kasal at may papel, naghihiwalay pa. Hindi matuturuan yan. Hindi mo mapipilit. Maaring habang buhay, maaring hindi ang pagsasama. Ang magmahal ay sugal. Wala tayong dapat sisihin. Samantala, mabuti at natutunan din natin ngayon kung ano ang batas ng tao at kung ano ang batas ng puso. Okay? Ako po ang inyong Ate Kuring, nagsasabing, may cake ang harapin ng mga issue dahil walang hindi nadadaan sa pag-uusap. Basta dapat may mukha kang ihaharap dito sa Face to Face Harapan. Face to face. Face to face. Face to face. Face to face. Face to face, harapan tayo. Face to face, problema'y solusyonan. Kaya na ating pag-usapan. Face to face, tama ng okrayan. Sabon na sabuting, tama o mali. Galing
ex-lover, present stalker. Ilusyonada, wag mo kung tatawagan na stalker. Kapal ang muna mo! Ilusyonada ka rin, pares ka rin, ilusyonada. Tigil-tigilan niya yung kaibigan ko. Dahil may mga anak na siya at may asawa. Baka naman gusto lang niyang maging kaibigan. Personal talaga, ma'am. Sinabi niya sa akin eh.